Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Magumpisa na po tayo, komentuhan na po natin agad. Ito po ang ating Vice President. Pinalagan po sila. Pumalag po ang Vice President dito po sa issue na patong-patong na ginagawa na issue sa Vice President katulad na po ng plunder, mga kababayan. At walang kamatayang impeachment na ginagawa nila sa Vice President. Pakinggan po natin ang pahayag po ng balita. President Sara Duterte sa mga isinampang reklamo laban sa kanya, kabilang ang plunder. Pagtatakip lang daw ito sa nangyayaring nakawad sa kaban ng bayan. Yan ang express report ni JC Cosico. Isa na namang fishing expedition. Ganyan inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang patong-patong na reklamo kabilang ang plunder na isinampa laban sa kanya at 15 pang opisyal ng OVP at DepEd kahapon ng mga civil society leaders sa Office of the Ombudsman. Nag-ugat yan sa mali o manong paggamit na kabuuang 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na hindi ito ang unang pagkakataong hinanapan umano siya ng butas. Ginawa na rin daw yan noon sa pagdinig ng Kamara. Ipinunto rin ng bise ang umano'y pamimigay ng budget allocation sa mga kongresista para siya ipa-impeach. Hinikayat ni VP Sara ang publiko na maging mapanuri at huwag basta magpapadala sa anyang mga paninira. Pagtatakip lang daw ito ng nakawan sa kaban ng bayan. Giit naman ni mamamayang Liberal Party List Congressman Leila de Lima sa dami ng mga ebidensya. Paano raw ito magiging fishing expedition? Nandyan na nga yung mga ebidensya. Ang dami ng mga ebidensya, voluminous. Ang fishing expedition presupposes walang ebidensya. These are voluminous evidence, documentary, and of course we can expect testimonial and real evidence. Para kay De Lima, good development ang pagsasampa ng reklamo laban sa bise. Ayon pa sa kongresista, ang magiging finding ng ombudsman sa mga reklamo pwedeng maging basehan ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Talaga yun naman talaga ang kagustuhan po nilang mangyari. Di ba, ma-impeach ang Vice President? Hindi po ba? Talagang gagawin po nila lahat na ma-impeach ang Vice President dahil baka po kasi si De Lima ay magbalik kulungan umano. Mga kabayan, baka po umano bumalik sa kulungan yan. Hindi po ba? Dahil yung kanya pong paglaya ay questionable din po yata. Hindi po ba? Napatong-patong po na issue po at kaso ng pulburon yan. Bakit kaya bigla nakalaya, mga kabayan? At ngayon, gamit na gamit po ng binagoong Pilipinas. At yung sinasabi po nila napakarami po na ebidensya, mga kabayan, pambihirang buhay yan. Ganun talaga eh. Pagka po gusto mong pabagsakin ng tao, kahit po wala siyang ginagawang masama, gagawan ka ng kasamaan. Ganun po ang mga tao na masasama. Hindi po ba? Dahil unang-una, mga kabayan, sila ang napakaraming kasamaan umano na ginawa sa ating bansa. Sila ang laganap ng korupsyon. Sila ang may issue ng isang damukal na korupsyon. Kaya nga tama yung sinasabi ni Vice President, di ba? Yung fishing expedition lang. Mismo, ayaw nilang pakinggan ng COA. Hindi po ba? Pambihirang buhay yan, no? Diyan ka makakakuha ng matitinong politiko. Mga kabayan, yung ganyang klase, antitino, mga kabayan. Ang korupsyon ay billion-billion, trillion-trillion. Ang tinututukan lang ang Vice President. Ganyan po katindi ang mga demonyo na yan, mga hayop na yan. Ano makukuha at mapapala sa mga politikong ganyan? Puro pagnanakaw ang ginawa sa inyo ng mahigit 3 taon. Tapos ang kanilang binabakbakan, yung kakarampot ang pondo, kakarampot ang budget. Tapos lalagyan mo na issue, confidential fund. At yung pondo sa DepEd, hiyang-hiya naman tayo sa kanila, no? Yung DepEd po ngayon, na ayaw nilang tutukan, 22 classroom ang natapos nitong taon na ito, 2025. 22 classroom, wala silang nakitang anomalya. Daan-daang bilyon ang pondo ng DepEd. Nakita nyo po,
Nakita nyo po mga ugali itong mga tao na ito. Hindi nga natin masabi kung tao pa ba itong mga ito eh. O mga hayop na umano. Hindi po ba? Tapos yung confidential fund, pangalan pa nga lang eh. Pangalan pa lang, napakahirap mo ng paniwalaan na. Kakasuhan mo, hahanapan mo ng butas, confidential. Confidential nga eh. Di ba? Buwagin mo yan, gumawa ka ng batas. Lahat ng confidential fund, hindi na confidential. Para imbestigahan nyo lahat. Lahat ng may confidential fund, imbestigahan nyo, lalo-lalo yung malalaki. Hindi po ba? Baka nga yung House of Representative, yung speaker diyan, malaki pa confidential fund di ba? Lalo-lalo yung Pangulo. Kung yung sa Vice President, 125 million, hinahanapan nyo ng korupsyon. Bakit hindi nyo hanapan ng korupsyon yung 4.5 billion? Kaya lang, hindi naman po nila gagawin yan Dahil ang hangarin po niyan, hindi makabalik ang mga Duterte sa Malacanang. Dahil pag nakabalik ang mga Duterte sa Malacanang, delikado po silang lahat. Lahat po sila ay baka makulong at isukan nila lahat ang mga ninakaw nila. Hindi po ba? Kaya po ang Duterte, kahanga-hanga po ang mga Duterte Kahanga-hanga, bibilib ka. Ito po ang mga tunay na leader, ang mga Duterte. Bakit po? Isang pamilya lang po. Isang pamilya, buong bansa. Mga kabayan, buong bansa po ang apekto. Naapektuhan po ang buong bansa. Ganyan po kapopular ang Duterte. Apektado tayong lahat sa pamilya Duterte. Bakit po? Wala na pong ginagawa mga politiko ngayon Meron po bang nagagawa pa sa mga Pilipino, mga politiko ngayon? May pakialam pa ba sila sa mga Pilipino para pagandahin ang buhay natin? Bigyan man lang tayo ng kaluagan sa presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho, pagandahin ang ekonomiya natin. Meron pa? Bagsak lahat Di ba, meron ba? Wala po silang nagagawa dahil ang tinututukan lang po nila ang pamilya Duterte. Ganyan po kapopular, kalakas, kamahal ng majority ng Pilipino ay nagmamahal sa mga Duterte. Binubuhusan po nila ng pera, panahon, ang mga Duterte para po pabagsakin. Dahil alam naman po nila sa mga sarili nila, sila po ang salot ng ating bansa umano. Sila po ang nagpapahirap sa ating bansa umano. Sila ang tunay na mga magnanakaw sa ating bansa umano. Hindi po ba? Kaya dito po mga kabayan, isa lang babae pa. Babae pa ang ating Vice President. Pero hirap na hirap sila. Mag-aapat na taon na. Papasok na naman ang taon. Mag-aapat na taon na. Kung totoo na kurap ang Vice President, mga kababayan, napakabilis nila at napakadali nila na yan ay sibakin. Kaya nga lang puro kasinungalingan ang ginagawa nila. Hirap na hirap gumawa ng mga peke, gawa-gawang ebidensya na dyan po sila sanay na sanay. Nakita nyo po ang Vice President, walang katinag-tinag. Dahil hindi po bobo ang Vice President. Abogado po siya. Matalino po siya. Lahat po ng kanyang ginagawa sa gobyerno ay may backup po yan. May backup siya. Hindi po ba? Kaya nga po yung unang impeachment nila, hindi po ba? Nabasura lang. Ngayon, napakarami na naman daw po nilang dokumento at ebidensya. At alam naman po natin kung anong maebidensya yan. Karamihan po kung tao man ang ebidensya nila, ay puro galing po yan sa mga makakaliwa. Umano, sanay na sanay po silang gumawa ng ebidensya gamit po ang grupo nila na makakaliwa umano. Yan po mga kabayan ang ating pong komento sa ating Vice President. At syempre po, ang panalangin po natin sa ating Vice President ay syempre po ay maingatan po siya sa kasamaan. At lalo-lalo po sa kapahamakan ay maingatan siya. Dahil napakarami na po
halos buong gobyerno na po ngayon umano ang nagpapabagsak po sa iisang Vice President, Sara Duterte. Ingatan nawa po kayo, Vice President. Maraming salamat po sa nagusto po na ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po mga kababayan. Paalam po muna mga kababayan. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.